Magandang araw. Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obet. At meron na naman po tayong kwentong ibabahagi sa inyo. Ito po'y naganap sa totoong buhay. Ang kwentong ito ay ibinahagi ng isa sa ating mga tagapakinig. Pakinggan po natin. Nakabili ng bagong kotse si Derek. Pagdating ng Sabado, ay napagpasya niyang umuwi ng probinsya ng Rizal upang ipakita sa kanyang mga magulang ang kanyang nabiling sasakyan. Alas 8 siya umalis ng Makati sa saliw ng malakas na music sa kotse niya habang binabaybay ang traffic. Matindi talaga ang traffic. Baka may road construction kaya halos hindi na makausad ang mga sasakyan. Nasa bandang Pasig na siya nang may nakita siyang isang maliit na eskinita. Pumasok siya roon sa pag-asang makasalisay sa traffic. Mabuti naman at sobrang libre ang maliit na kalsada at nakakatuwa dahil wala talaga siyang kasabay na sasakyan. Nakakailang metro na siya nang mapansin niyang medyo kakaibang daan. Wala talagang kabahay-bahay at maging katao-tao. Dumilim nga dahil sa malalaking kahoy na may mahahabang sanga ang nakatambad sa bawat gilid ng kalsada. Parang wala ka sa syudad. Nang umabot ng kalahating oras na puros kakahoyan ang nakikita niya, doon na siya nangamba. Wala talagang likuan ng kalsada. Tuloy-tuloy lamang at halos walang katapusan. At hindi niya alam kung mapapasinghap siya sa tuwa nang sa huli ay may nakita siyang isang tulay. Hindi naman yun kalakihan. Mga 20 metros lamang siguro ang haba. Huminto nga siya at sinubukang bumaba pa para tumingin sa kabilaan. At isang ilog ang kanyang nakita. At dahil wala naman siyang mapapala sa ilog na yun, bumalik na lamang siya ng sasakyan at nagpatuloy sa pagmamaneho. Halos umabot din ng 1 oras ang kanyang pagmamaneho hanggang sa may nakita na ulit siyang isang tulay. Ang nakakapagtaka ay mukhang ito rin yung tulay na nadaanan niya kanina. Pero paano naman mangyayari yun? Gayong diretso lamang ang takbo niya. Hindi siya lumiko at hindi siya nag-U-turn. At walang liko-liko
ang daanang iyon. Ngunit upang makasigurado, ay bumaba si Derek ng sasakyan at naglagay ng isang blue ballpen sa may pinakagitna ng tulay. Iyon ang patunay na nakadaan na siya sa tulay na yun. Nagmaneho siya ulit. At sakto, mga 1 oras nang may lumipas, at may nakita siyang muli na isang tulay. Bumaba si Derek upang tingnan kung naroroon ang bagay na inilagay niya. At biglang kinilabutan si Derek nang makita ang kulay asul na ballpen. Ibig sabihin, nadaanan niya na ang tulay na ito. At paikot-ikot lamang siya. Hinablot niya ang kanyang cellphone upang makatawag ng tulong. Subalit, walang signal. Siguro, ang kailangan niyang gawin ay maghanap ng likuan upang makaalis siya sa lugar na yun. Muli siyang nagmaneho at sinipat-sipat niya ang daan. At baka may iba siyang madaanan na maaring masalisihan o kaya isang gewang na malikuan o ano paman. Ngunit pawang mga kakahuyan lamang na walang hanggan ang kanyang natatanaw sa lugar na yun. At naubos niya ulit ang 1 oras na kakamaneho hanggang sa narating niya muli ang tulay. Parehong tulay pa rin. Pero may kakaiba na sa puntong ito. May babaeng nakaputi na nakaupo sa barandilya ng tulay. At bahagyang nakatago ang mukha nito. Dala ng mahabang unat na buhok. Magtatanong sana si Derek. Subalit, may kung anong kilabot ang nanuot sa balat niya. Dala ng presensya ng babae. Imbis na huminto, ay mas lalo pa niyang binilisan ang pagmamaneho upang malampasan ng tuluyan ng tulay. At nang sa tingin niya ay nasa ligtas na distansya na siya, ay tiningnan niya ang babae sa salamin. Nakaupo pa rin ito sa may barandilya. Ngunit nakatingin na ito sa direksyon niya. Ipinagpatuloy ni Derek ang pagmamaneho. Ang totoo ay hindi na niya alam ang gagawin. Huminto siya pansamantala upang pag-isipan kung ano ang dapat gawin. Baka
Baka may maitutulong sa akin ng babaeng ito. Tanong ni Derek sa kanyang sarili. Hindi. Teka. Baka maligno ang babaeng yan. Sagot ni Derek sa kanyang sarili. At upang makasigurado, ay biniligtad na ni Derek ang kanyang suot na damit at maaring naiengkanto na siya, kaya siya paikot-ikot sa lugar. Matapos baliktarin ang damit, ay ipinagpatuloy niya ang pagmamaneho habang ipinagdarasal na makalabas na siya sa lugar na yun. Subalit, ang nakaririmarim ay natanaw niya muli ang tulay. Gayong 15 minutos pa lamang ang nakalilipas nang muli siyang nagmaneho. Pagkatanaw niya sa tulay, naroon muli ang babae at mukhang nag-aantay sa kanya. Akala niya na kapag ibinaligtad niya ang kanyang suot na damit, ay makakabalik na siya sa totoong daan. Habang papalapit sa tulay, binilisan pa ni Derek ang patakbo sa kotse upang mabilis na malampasan ng tulay, lalo na ang babae. Nang biglang tumalon sa gitna ng tulay ang babae, at parang sa aso na naglakad habang nakatutok ang tingin sa kanya. At hindi niya na napansin na napasalpok ang kanyang kotse sa barandilya. At sa awa ng Diyos Ama, hindi siya tuluyang nahulog sa tulay. Tumingin si Derek sa bintana at nakita ron ang babae habang papalapit ito sa kotse. Bahagya pa rin nakatakip ang mukha nito. Ngunit kahit hindi niya maaninagan ang muka, ay naghuhumiyaw sa aura ng nilalang na ito ang kinikimkim na itong galit. Mukhang takam na kumitil ng tao. Pahiyaw na sana si Derek, dala ng matinding takot, nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Nakita niya ang numero ng kanyang ama at sa isang iglap ay may kung anong proteksyon ng pagmamahal ang lumipol sa kanya. Mabilis niyang hinablot ang telepono. Nak, ayos ka lang ba dyan? Bungad na tanong ng ama ni Derek mula sa kabilang linya. At punong-puno ng pag-aalala ang boses nito. Tay! Naiengkanto ako. Tay, iniengkanto ako. Tugon ni Derek. Anak, sugatan mo ang sarili mo. Sugatan mo upang magising ka. Mabilis na tugon ng kanyang ama. Anak, sugatan mo ang sarili mo. Magsugat ka
sa iyong sarili upang makawala ka. Mabilis na naghagilap ang mata ni Derek ng matulis na bagay. Subalit, ballpen lamang ang kanyang namataan. Ngunit sa isang hablot lamang ay biglang nabasag na ang salamin na kotse ni Derek. Mula ito sa isang hablot ng babae. At dun nakita ni Derek ang mukha ng babae. Putlang-putla ang mukha nito. At parang wala itong mata dahil wala itong nakikitang retina. Pilit na inaabot ng babae si Derek. Inaabot siya nito ng kamay na may napakadudumi at may matatalim na kuko. Ang ginawa ni Derek ay sinaksak ni Derek ng sobrang lakas ang kanyang braso. At bigla siyang napahiyaw sa sobrang sakit. Kaalinsabay ng kanyang paghiyaw, napahiyaw rin ang babae. Habang unti-unting nalulusaw sa paningin niya ang buong tagpo. Nagmistulang parang ulap na kumakapal at nanglalamon sa mga tagpo sa labas. Hindi niya alam kung paano nangyari. Basta't nagising na lamang si Derek sa loob ng kanyang kotse habang nakaparada sa harap ng sarado pang isang bar. Naalimpungatan si Derek nung una. Pero mabilis din siyang napaantanda nang makita ang siksikan ng mga sasakyan sa isang abalang panulukan sa Pasig. Hindi kaya nananaginip lang ako? Tanong ni Derek sa kanyang sarili. Pagkatingin niya sa gilid, tanaw niya ang basag na salamin sa kanyang kotse. Napatingin din si Derek sa kanyang braso at naroroon ang dugo mula sa tinusok niyang braso. Mabilis niyang iniatras ang kotse at nagsimulang magmaneho. Pagdating niya sa kanila sa may Rizal, ay naabutan niyang nag-aantay ang mga nag-aalala niyang magulang. Anak, may masama talaga akong kutob, kaya tinawagan kita kanina. Bungad ng kanyang ama pagdating ni Derek. Pasalamat na lamang si Derek sapagkat may lahing albularyo ang tatay niya. Napakahiwaga ng ating mundo ginagalawan. Napakaraming bagay ang mahirap ipaliwanag, pero nagaganap. Hanggang dito na lamang po. Salamat sa pakikinig. Magandang araw po.
Nais ko lamang pong magpasalamat sa lahat po ng sumusuporta sa ating channel. Sa lahat po ng ating mga subscribers, mga listeners, at mga silent listeners po natin. Maraming salamat po. Ganun din po sa ating mga OFW listeners mula po sa iba't ibang bahagi po ng mundo. Maraming salamat. Ganun din po sa mga silent listeners po natin at sa mga listeners po natin mula po sa iba't ibang kapuluan po ng Pilipinas. Maraming salamat po. Sa mga nagpapadala po ng kwento, sobrang salamat po. Sobrang laki pasasalamat po. Nais ko lamang pong i-shout out si Ma'am Helen Casamayor. Ma'am, maraming salamat po. Isa po sa masugid natin tagapakinig po mula pa po nung nasa Saudi pa po siya. Maraming salamat po, Ma'am Helen Casamayor. Isa po sa ating mga silent listeners. Sobrang salamat po. Sana po, net po kayo dyan palagi. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shout out si Boss Marlon ng Di Masalang. Boss, shoutout po. Maraming salamat po sa pakikinig. At nais ko rin pong i-shout out si Ma'am Dalisay Concepcion. Maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout po sa inyo, ma'am. Shoutout din po kay Sir Myong. Boss, maraming salamat sa pagbisita sa ating channel. Maraming salamat. Kay Sir Myong Herminio Viterbo, shoutout po sa iyo. Ingat po palagi. And also, belated happy birthday po kay Ma'am Annie Apruebo. Belated happy birthday po. More birthdays to come, more blessings and good health. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shout out si Ma'am Mary Asilar dyan po sa may UK. Shoutout din po kay Ma'am Annie Apruebo, kay Ma'am Annie Viloria, at kay Boss Baby Langka. Shoutout po. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Ma'am Janet Verga dyan po sa may Qatar. Shoutout po kay Ma'am Liza Arcega. Shoutout po. Shoutout din po sa Manhattan Hamburger dyan po sa may Bukandala 3, Imus Cavite. Shoutout po sa inyo. Ganun din po kay Boss Fernando Marcos. Shoutout po. Shoutout din po kay Ma'am Christy Harm dyan po sa may Hamburg, Germany. Shoutout po. Ganun din po kay Tata Estong Nestor Bauyon dyan po sa may London, England. Shoutout po. Kay Boss Jing Fensalida, isa po sa ating mga silent listeners. Maraming salamat po. At kay Boss Bobby Gonzales at sa Gonzales family, shoutout po. Maraming salamat po, boss. Ganun din po kay Boss Camelo Aroy, shoutout po. Kay Boss Malvin Esquera, boss, shoutout po. Kay Boss Miguel Doris Kibel, shoutout po. Kay Ma'am Imelda Pascua. Kay Ma'am Elizabeth Arnaiz, shoutout po. Kay Ma'am Rosie De Mesa, shoutout po. Kay Boss Haz dyan po sa may Saudi, shoutout po. Salamat din po kay Boss BK. Salamat sa milk tea, shoutout sa iyo. At salamat sa suporta, shoutout po. Salamat din po kay Ma'am Eileen Rodriguez. Shoutout po, ma'ams. Sa mga suggestion, maraming salamat po. At sa mga hindi ko po nabanggit, pasensya po muna. Pero sa next time po, i-shoutout po natin yan. Maraming salamat po.